Patuloy na lumalago ang bilang ng mga Pilipinong seafarer na nangingibang bayan, syempre dahil sila ang paborito ng mga foreign principal. Ito po ang inyong Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po dito sa Inquirer.net. Ako po si Susan K. Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, Bantay OCW, yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. At sa bahagi ito, syempre, sa patuloy na pagdinig sa mga hinaing problema ng ating mga seafarer, sasagot naman ang ating maritime lawyer, ang ating partner mula po sa SVWB Law Offices para sa ating mga bantay kaso sa usapang legal. Attorney Gurecho, welcome back. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon, at syempre sa ating mga millennials, good morning. Syempre, yan na nga po ang aking apat na bati sa ating magigiting na marino kahit saan, kahit anong oras, kahit anong araw. Yan ang walang kakupas-kupas na pagbati ni Attorney Dennis G. Okay, mula po sa Cebu at syempre katulad ng ating palaging panuntunan, Attorney Gurecho, hindi natin ibinibigay ng buo yung kanilang mga pangalan para naman maproteksyonan natin yung kanilang mga pagkakakilanlan. From Cebu, ang kanyang initials na lang ay CM, Charlie Mama. Pinagbantaang papatayin siya ng dalawang kasamahang Pilipino sa barko na repatriate dahil naapektuhan daw yung kanyang mental health. 240 days siyang naggamutan at binigyan ng grading na grade 10. PTSD in remission. Kailangan pa niya ng 2 months daw na gamutan, Attorney G, bago tuluyang gumaling. At nung tinawagan siya, nakipag-voice call daw sa kanya, ni-record yung usapan na yon. At inofera na lang daw siya ng $10,000 bilang claim niya o quit claim. At hindi raw siya nagbigay ng pahintulot dun sa voice recording. Tanong niya, tatanggapin ko po ba yung offer nila? Una kasing titingnan natin dyan, nasaan ba lugar yung grading na yan? Ang under the PA contract kasi, under the DMW, ang isang seafarer kapag nagkasakit or na-aksidente yan, itatawag nating medical repatriation, napauwi siya dahil for medical reasons, meron silang requirement kasi na during the contract and after the contract, meron silang kailangang tingnan na medical documentation dyan. During the contract, kung meron sasabi na may pinagtangkaan sa buhay niya, at nagkaroon siya ng mental health problem, napauwi siya, na-qualify siya doon. At tapos pagbalik niya, ginamot naman siya. So ang issue kasi ngayon, ibig niyo sabihin sa barko pa lang nadeklara na okay, may issue ito ng mental health? dapat ma-declare ka. Kasi doon pa lang, doon bago pa lang siya pabain. ma-declare ka kasi para magsabi na ang sakit mo ay work-related. Okay. Kung hindi ka work-related kasi kahit napauwi ka na mas maaga, pwede nang sabihin na hindi yan connected sa work mo, napauwi ka lang dahil finish contract yan. Kaya ang lagi na binamagit sa ating mga seafarers, kung may nararamdaman kayo, wag na wag kayo basta uuwi nang walang documentation on board the vessel. Sa kanya kasi kagandahan, hindi natapos ang kontrata niya at may documentation na dahil doon sa may nag-attempt sa buhay niya, nasabi na may nangyari sa kanya at nagkaroon ng mental health problem. Ngayon, ginamot siya. Yan yung pagbaba. So, yung gamutang proper na yan, kasi ang seafarers natin, kapag nagkasakit yan, may tatlong benefit. Yung isa, sickness allowance, equivalent to maximum of 120 days ng basic wage mo. Okay. Pangalawa, ito yung gamutang proper. Ito yung umabot siya ng 240 days. Ito yung mga therapy, yung mga consultation, hospitalization, so nandyan yan. Sagot pa yan ng kumpanya. Sagot pa ng kampanya kung pasok siya doon sa dalawang requirement nga na work relation and during the effectivity of the contract. Pangatlo, ito yung tinatawag disability grading. Ito yung binigay sa kanya na grade 10. Okay. Ang grade 10 sa kanya kasi under the PA Ilang contract, grade ba yan? 1 to 14. Okay. Anong magandang Siyempre, grade grade dyan? 1. Ang grade 1 kasi, 1. ito yung total permanent disability mo. Meaning, under dito is yung bibigyan kanila ng total permanent dahil hindi ka na pwedeng bumalik sa barko. Total permanent disability. Ang under sa kasi, pag pinag-usapan na kasi part by part yan
yung sa kanya, ito yung mga head injuries, head illnesses na sinasabi ng POA contract, ito yung grading mo kapag ito nangyari sa'yo. Ibibigay yan ng company doctor. Kung hindi ka kampante doon sa binigay ng company doctor, you have the second opinion of your personal doctor. So yan, tatitingin niya, mali yung grading ng company doctor dito, grade 10. Kasi dito, ang lumalabas sa grade 10 kasi niya, ito, yung definition ng POA contract for the grade 10 ay slight mental disorder or disturbance that requires lethal attendance or aid and which interferes to a slight degree with the working capacity of the claimant. Ito yung grade 10. Pero meron pa kasi ibang injuries dito or ibang illnesses na binibigay ng grading, yung sa mga mental health problems na yan. Kapag incurable imbecility, grade 1. Oh. Ang grade 1 pa dito, ito yung severe mental disorder or severe complex cerebral function disturbance or post-traumatic psychoneurosis which require regular and attendance as to render worker permanently unable to perform any work. Ito yung grade 1. Ito yung grade 1, permanent na yan. Total Permanent. permanent So dito, disability. sa Yung grade head 10, pwede pa siya sumakay? Pwede pa sumakay. And actually, okay. any grading below higher than below grade 1, yung 2 to 214, pwede ka pa kasi ano lang yan, partial disability lang yan. Okay. So kung binigay sa kanya ay grade 10, 10, that's oo. partial disability lang, meaning pwede ka pang sumakay. Ang sumunod dito kasi meron pang grading nasa gitna. Ito yung grade 6. Okay. Yung grade 6 naman nito ay yung moderate mental disorder or moderate brain functional disturbance which limits worker to the activities of daily living with some directed care or attention. So ito yung gumigit na siya. Doon sa grade 1 niya, grade 10, actually pag fit to work siya, 0 yan. Mas mababa pa siya sa grade 14. Oh, okay. So, ang mangyayari kasi dyan, sasabihin nila, okay ka na. Wala ka ng problema, I'll give you fit to work. So, nandyan yan. Grade 1, yung binigay siyang grade 10, tas somewhere in between yung grade 6 and grade 1, tapos, nandyan yung fit to work. Ang binigay sa kanya, grade 10. Ang sinasabi nga dito, ang grade 10 dito, ay ang equivalent sa tabulation nila ay 10,075. So, kung siya ay hindi satisfied sa binigay na grade 10, ang remedy niya ay pumunta siya ng personal doctor, sabihin na hindi ka pa magaling, so dapat higher than grade 10 ang ibigay sa'yo. Kung hindi pumayag naman yung kumpanya, hindi namin tatanggapin yung grading ng personal doctor mo. May pwede pang gumit na isa pang doktor? May tayo ng third doctor naman. Yung third doctor. Yung parang saan referee magagaling doctor yan. Sa ngayon kasi, ang system kasi dyan, once nag-claim ang seafarer na higher benefits, merong mag-uusap sila through a grievance proceeding or meetings na idaan na sa third doctor yung ating seafarer. Kung ano man yung maging idadaan sa third doctor, referee doctor. Minsan kasi, ang nagiging argument ng opposing counsels namin ay dapat limited ka pa rin dito sa sa definition ng POA on the grading system. Kami naman sinasabi na hindi naman limited lang din dyan kasi may ruling ng Supreme Court, ang grading system is not exclusive. Pwede kasi ma-declare na total permanent ang isang seafarer based on sa pronouncement sila na kapag isang seafarer ay hindi mo na maibalik sa kanyang normal na trabaho, i-declare mo siyang total permanent. May mga nare-reverse talaga na mga decision? Yan ang contestable issues nga, na depende na rin sa appreciation ng arbiter or nung panel of arbitrators kung sino yung paniniwalaan nila sa argument ng mga seafarer. Kasi usually, for example, yung mental illness na yan, kung itong seafarer na to ay talaga hindi mo nang pwedeng ibalik sa barko at meron na siyang problema sa mental health niya, kailangang makakuha siya ng magandang diagnosis. Kasi meron kaming case, yung seafarer, nakakita siya nung pinatay sa loob ng barko. Pirata. Okay, oo. Sinabi ng company, hindi, fit to work ka. Sinabi na hindi, total permanent niya kasi ganito ang sinasabi ng personal doctor niya. Nung dinala namin sa arbiter, naniwala yung arbiter sa amin kasi may maganda yung diagnosis ng ng personal doctor na ito na yung effect sa kanya. Every time makakita siya ng ibang lahi na medyo maitim, kasi medyo dark colored kasi yung mga pirata na doon sa pinangyarin. Pinugutan niya ng ulo yung kasama sa barko. So nag-create ng impact sa kanya yon. So sinabi ng arbiter, total permanent yan kasi hindi mo na siya pwedeng isakay sa barko kasi maapektuhan yung kanyang trabaho. Paano kung halimbawa katulad ditong kaso natin sa Cebu, grade 10 siya, pwede pa siyang sumakay ng barko. Paano kung ayaw na niya? Pwede siya mag-negotiate.
Kasi kaya nga ang ano dyan, tatlo yan eh. Either you file a case at manalo ka, or you negotiate for settlement. So, parang somewhere in between. Eto, yung offer sa kanya na $10,000 US dollars. Pag tinanggap niya to, Hindi na siya pwede mag-file ng case kasi magkakaroon ng tribunal na quit claim eh. okay. Ang quit claim kasi it's a legal document na sinasabi hindi ka na pwede mag-proceed. So kahit na meron kang offer, pero ito tandaan natin, baka mamaya meron din siyang collective bargaining agreement. Ano Kasi ibig sabihin collective nun? bargaining agreement, kasi ito yung usually, pag union member ka, it's a document that gives you higher benefits. Kaya kahit na binigyan siya ng grade 10 under the POA at yun ay $10,000 ang baka mamaya yung kanyang CBA ay kahit grade 10 yan, mas mataas ang binibigay na benefits. So kapag pumirma siya ng quit claim, hindi niya na pwedeng habulin yung yung under the CBA. Kasi pumirma na siya ng quit claim. so dapat alamin muna niya. Alamin muna niya. Oo. Kaya kung ako sa kanya, tingnan muna niya, una, pa-check muna siya sa ibang doktor, personal doctor niya, or i-check niya kung meron siyang collective bargaining agreement. Okay. Kung nakuha na niya yung offer na ito, tapos meron pala siyang CBA, sinasabi mo hindi na yun makukuha ulit. Kasi pipirma siyang quit claim. Kasi quit claim, ito sinasabi So, tumatayo yun sa CBA? Oo, i-waive muna kasi yung any action na pwede mong i-file for against the company. Pipirmahan kasi yan. Hindi kasi papayag ang company na kukunin mo yung $10,000 pero hindi pwede ka pa mag-file. So kasi kaya ang tinatawag na quit claim yan, quit sa tayo eh. Paano yung kukunin pa rin siya ng company? Kasi Sasakayin pa rin siya? ano naman kasi yan eh, ang problema kasi nito, kapag may medical reason ng isang company, hindi na usually hina-hire. Based on our experience. Okay. Kaya kahit na i-fit to work ang isang seafarer ng company na yan, at may medical history ka, I'm not sure if they will hire again as a seaman na merong medical history. Kaya palang gusto ng kabayan natin, dapat i-grade 1 na lang pala siya. Kung makakuha siya ng magandang diagnosis ng personal doctor niya. Kasi kung talaga namang magaling na siya or nandun lang naman siya sa gitna, ang gawin niya, mag-negotiate na lang siya ng kasi for the meantime habang nagpapagaling siya, at least meron siyang ibang may iba siyang hawak na amount higher than the 10,000. Kaya tinatawag natin negotiation eh. Any amount in between the grade 1 na gusto niya kabulin and yung grade 10 na binigay sa kanya. Yan, kita nyo, yung ating mga seafarers, definitely, pamilyar na pamilyar sila dyan sa grading system na ito, no? Grade 1 hanggang grade 14. And fit to work. Yes. Paalala sa ating mga kabayan, Attorney Gurecha. Sa ating magigiting na seafarers, ang trabaho ng isang seafarer is not a walk in the park. Kayo ay lagi hong nakabitin ang inyong safety, ang inyong kalusugan, ang inyong buhay sa mga perils of the sea. Nandito kami, ang Bantay OCW, para pakinggan kayo ang inyong storya. Kung may hinaing kayo, nandito kami, nakaantabay lang sa inyo. Thank you very much, Attorney Gurecho. Ang ating usapang legal, kasama si Attorney Dennis Gurecho, maritime lawyer po natin mula sa SBBB Law Offices, para po malaman natin ano nga ba ang grading system na ito at mga batas na kinapapalooban at nagsasangkot sa ating mga seafarer. Maraming salamat sa ating email sender mula po sa Cebu. Ito po ang inyong Bantay Kaso ng Pilipinas Online Bantay OCW, hatid ng Bantay OCW Foundation mula po sa Inquirer.net. Ako po si Susan K.